Good afternoon po. Chair Benny Abante, you mentioned before if Mayor Magalong refuses to face the committee with evidence, then he is nothing more than an empty can. Maingay pero walang laman. Sumagot po si Mayor Magalong, sabi po niya, hamon sila ng hamon pero wala namang pinapadalang notice sa akin. Your comment on that, and then of course, Chair Terry Ridon, kung nagpadala na po ba kayo ng invite po? Nakausap ko na po si Congressman Terry dyan sapagkat siya ang tatawag ng investigasyon. Ang sabi niya sa akin maghintay lang siya. Maganda lang siya. Aabot po tayo dyan sa ganyang investigasyon. Naniniwala po ako ito. Gusto kong sabihin sa kanya. Sapagkat sinabi din niya na baka naman pag nagpunta ko dyan, pinre-empt na niya Baka naman pag napunta ko dyan, gagawin akong parang hostile witness rather than the one that will actually divulge all of the corruption issue. Hindi po. Bibigyan namin siya ng respect bilang mayor ng Baguio City at talagang kortesiya sapagkat siya na nagsabi na meron talaga dito na involved. Ang nais lang namin ay humarap siya, mag-take siya ng oath, ipangalan niya at ibigay niya lahat ng ebidensya tulad ng sinabi niya sa ating Pangulo. Nagulat nga siya yung sinabi ng Pangulo na magkikipag-usap ako sa iyo. Binigay niya yung mga documents. Pag siya naimbitahan po at talagang iimbitahan siya one day, huwag siya mag-alala, darating po yung invitasyon na yan, ay humarap siya at sabihin po niya sa taong bayan, sino man yan, ano man yan. Salamat, Marian. Sorry, just to respond. Well, again, to reiterate what we had already stated before, malaya po si Mayor Magalong na magpunta po sa Kongreso. Like what Congressman Benny had stated, the invitation to him will come in time. But again, the requirement for him to do this is first to do it under oath and particularly disclose the 67 lawmakers that he's saying that are contractors, and secondly, the list of lawmakers that he has na tumatanggap po ng 30 to 40% kickbacks, no? But if he will do this under oath, he will be afforded all the respect and dignity po sa pagpunta po sa isa pong komite po ng Kongreso. Sir, gusto ko lang linawin, no? I'm not actually against Mayor Magalong. Sinusuportahan ko siya sa kanyang expose. Ang kinakailangan lang talaga namin malaman, sino-sino yung mga taong yan. Ang binanggit niya, merong 67. O sino yung 67 na yan na involved dyan, no? At alam niya, marami siyang alam. No? We'd like to find out. Sapagkat, meron siya ng Baguio City na dapat unang-unang asikasuhin niya yung problema ng Baguio, di ba? I do not know why he's been saying this publicly to ang Kongreso ang kanyang tinutuon dito. So, I would like, again, to issue the statement and tell him na, sabi nga ni Congressman Terry, darating po ang panahon na imbitahan siya. So hindi po siya invited for first September 2, first hearing? No, first hearing. I don't think he has personal knowledge on Bulacan issues. Succeeding weeks. In succeeding hearings po. Alright. I forgot na kung ano yung itatanong ko dapat. Pero, sir, you mentioned about, yung 67 or 62, alam ko po initially talaga si Senator Ping Lacson po yung nagsabi nun, not Mayor Magalong. You also mentioned na mukhang kung may ebidensya siya, humarap siya. Pero ano po masasabi ninyo na ito, even one of your colleagues po, Congressman Leandro Leviste, siya na mismo, meron na nga rin siyang evidence and may solid, kumbaga, may case study na tayo, isa pang ebidensya na previous Kong, talagang sinasabi niya, biding-bidingan yung dating Kong na pinalitan niya, siya daw yung namimili ng mga contractors. It was actually saying, kung ano yung specifically sinasabi po ni Mayor Magalong na may mga kongresista na kayo rin naman yung parang involved daw, tapos sila-sila rin lang daw po yung namimili ng mga contractors. What can you say about that, sir? Well, it's not for Mayor Magalong to say. It is for Congressman Leviste to say. Because that is a very specific case study. So, ibig sabihin, if he has all the information and all the evidence to back it up, particularly if the district engineer is the particular person that is stating it, then he should be able to state it on record. The district engineer should be able to make a public accusation against former Congressman Eric Buhain that this has been the situation in this particular district.
Ako, I commend Mark Levisti on the expose. I commend him. Ako, yeah, Leandro Leviste. I commend him for that, no? Nakausap ko din siya kahapon in the interview na kahapon nag-file na siya sa prosecutor's office ng mga demanda doon sa district engineer, no? At nais din niya na maging state witness ito upang i-divulge na kung sinong involved yan behind that, no? Na yung pagkakambanggit niya doon sa dating congressman, I hope na there is no politics in this sapagkat alam ko na sisigaw yung dating congressman o politiko lang to So, he must separate himself from any kind of a political view on this na talagang gusto niyang makita ng taong bayan na ito talagang corruption ito. Thank you, sir. Last na lang po, pahabol ko lang po kasi dun sa mga naging interview ni VP Sara, meron din po siya sinabi about nga dun sa, sunod ko lang dun sa mga school buildings. Baka would you like to comment po since nandito na po kayo previous congresses? Sabi po ni VP, hindi naman daw yung Kongs ang humihingi ng parte sa amin kasi diretso nilang kinukuha yung budget, diretso nilang kinukuha yung school building program ng SVP at pinaghahati-hatian nila sa loob ng House of Representatives at diretso nilang i-attach yung listahan nila doon sa GAA version, House version ng GAA at inakyat nila sa Senate. So, kaduda-duda daw noon yung bigla meron tayong pero ngayon may investigation flood projects. Kung seryoso ro talaga yun nga. Nasagot nyo na yun. Pero yun nga po, sir, meron pong allegation na nga pinaghahati-hatian nyo po sa loob ng House of Representatives. Hope is not just saying it. We'd like her to give us the evidence on that. Nung mas maganda kung meron siyang mga ebidensya pwedeng iharap sa amin sapagkat ako hindi ako kasama diyan Di ba? I mean, kung talagang meron siyang ebidensya, sabihin niya na yung mga ebidensyang yan. Talagang sinabi niya na pinaghahati-hatian ng Kongreso yan. Okay, sige, sabihin niya. Pero kinakailangan, meron siyang kasamang ebidensya dyan. At gusto kong sabihin din sa kanya na kung pag-uusapan po ang review ng Kongreso on the budget, pero pong karapatan ng Kongreso niyan. Pero tayong oversight committee niyan. Di ba? I mean, sa akin lang, sa ating Vice President, hinihiling ko lang sa kanya na i-back up niya ng mga ebidensya ang kanyang mga sinabi. Thank you, Marian. Willie Delgado from DZMM PRTV. Magandang hapon, no? Bago yung aking tanong, buntutan ko lang tungkol kay Magalong. Wala ho ba magiging kondisyon sa pagdalo ni Mayor Magalong since ang ilan sa mga binabanggit niyang involved sa flood control corruption is dito sa Congress? I-reiterate ko lang binanggit ko po kanina, he will be afforded all the respect, no, as mayor of Baguio City, but he will be required to do under oath two things, no. First, disclose the 67 names. Nabanggit kanina na it was originally Senator Lacson. But he also stated it. He reiterated that number, yung 67 lawmakers, contractors. So he has to be able to disclose it to the committee under oath. No? Second, yung pong binabanggit niya, paulit-ulit din po ito, meron pong lawmakers na kumukuha po ng 30 to 40% kickbacks. So he needs to be able to disclose it also under oath. Kasi mabibigat po ng mga akusasyon po ito. Hindi ba? So yan po. I think he can talk about anything, but he will be required to disclose these two things. Tama po yung sinabi ni Congressman Terry. He will be accorded all the courtesy and the respect. No? Pero ano po ba ang rules and procedure sa committee hearing? He must first of all take an oath. If he is going to do that, then papakinggan po natin siya. Sapagkat bakit siya hindi may take ng oath? Kung talaga naman totoo sinasabi niya, walang problema for him to take an oath, di ba? And that is not disrespect. That is the rules of the committee pag pinag-usapan ng committee hearing. Regarding NEP budget, open ho ba kayo doon sa suggestion ni Senator Panfilo Lacson na
i-adapt na lang instead yung NAP version ng budget instead na at least isa lang yung maituturo pagdating sa budget? Sa akin, it will depend on the, because you know for a fact that Congress has 315 congressmen, no? So it's a corporate body, no? In fact, kung sinabi lang yan ni Senator Lacson, he must first of all convince the Senate, no? Nakapiyan siya ng mga bagay na ito. Because sa amin sa Kongreso, mukhang walang problema eh. Pero yung unang-una, kumbinsihin muna yan ang Senado, na all of the senators would be willing to do that, di ba? Oo. Sa akin, walang problema yun eh. But because very important na linawin ho natin what he actually wants, no? Una sa lahat, ayaw ho natin yun. Kasi una, hindi ho ba yung mga binanggit na nga ho natin ng mga ghost tsaka substandard projects sa Bulacan, NEP-originated projects ho yun eh. Hindi ho ba? So bakit ito isusuko ng Kongreso yung una, oversight over the budget. Pangalawa, yung pong kapangyarihan ng power of the purse to look into executive proposal. So, I think that should be flatly rejected. Kasi nga, ano yun? Akala ko ba pagka NEP only, maayos yan? Eh, ba't nangyari po yung NEP-originated projects na ghost tsaka substandard? So, I think the Senate and Congress should flatly reject that proposal. Kasi nga, it surrenders the power of the purse, it surrenders legislative oversight over an executive proposed budget. No? So, kailangan ho natin tila-tilin. Kasi nga, ang gustong ipakita ho dito, yung pong inherent evil supposedly, nung pong congressional initiatives. And I'm stating it today, hindi po yung totoo. Kasi una sa lahat, marami pong mga proyekto na hindi naman ho na-envision, for example, ng executive. Marami hong mga ahensya ng gobyerno that stated this particular budget, they only got like half of it or 3/4 of it. Pero ang pagtingin, for example, ng Kongreso at Senado, hindi mahalaga magdagdag ho ng mga bagong gusali eh. Hindi mahalaga magdagdag po ng mas maraming social protection programs para sa mga pinakamahirap po nating kababayan. Pag pinayagan ho natin na NEP only, yung pong budget, wala na po yung mga yun. Hindi ho ba? So, hindi ho papayagan ng Kongreso yun. Pagka ganyan po yung kanila pong sinasabi. And more importantly, like what we had already stated, the ghost and substandard projects in Bulacan were NEP-originated projects. Hindi ho ba? So, pag pinayagan natin ganyan, papayagan din ho natin na wala na ho talaga. Pwede pa rin ho mangyari yung ganyan pong mga evils within the National Expenditure Program. Example, okay. Ang pinag-uusapan natin dito, congressional initiative. Hindi congressional in sessions, di ba? I mean, ine-expect din po ng ating taong bayan, ano bang proyekto ang kailangan sa aming distrito? Example na lang ito. Kahapon nabasa ko sa dyaryo na si Senator Bongo ay nagbigay ng 7, I think it's 7, multipurpose hall na pinagawa niya. And that is congressional initiative. Di ba? Hindi lang po sa NEP yan. Oo, tama po yung sinabi ni Congressman Terry, of course. Kinakailangan natin na pagkasunduin muna lahat ang mga senador, mga congressman tukol dito. Sabi ko nga, wala akong problema dyan. Pero ito yun lang ang sinabi ko example sa inyo. No? Kapag si Senator Bongo, nagbigay siya ng 7 multipurpose hall, and that is very commendable of him. Di ba? Pero ano yan? Yan by NEP? Hindi na ho NEP yan. Oo. That is now what we can call as a congressional initiative. One last. Kahapon dun sa briefing sa Commission on Human Rights, Committee on Human Rights, nabanggit po na marami nang na-dismantle ng mga isabong websites. At ngayon, nag-guerrilla operation na lang sila, papanggap ng mga legit online stores, etc. May nabanggit po bang number kung ilan pa yung mga natitira pa na nag-ooperate? Meron. In fact, nabanggit nila na meron more than 52,000 na mga illegal na sites
Okay? At ang natanggal nila now is more than 42,000. So, meron pang mga around 1,500 na kinakailang hanapin pa nila. No? At ang problema nito, nanganganak eh. O, tatanggalin nila ngayon yan. O, wala pang isang araw. Balik na, manganganak nga. Oo. Yung mga mothers, it will take 9 months bago manganak eh. Pero ito, wala pang 24 hours. Andyan na. Nanganganak na po yan. Ano? Kaya sabi ko nga sa DICT, abay, kinakailangan, tinan nyo maigi yan. No? Sapagkat ang sabi nila, mahirap daw itong matukoy sa internet natin. Kaya sinabi ko sa kanya, bakit sa Malaysia? O North Korea, for example, hindi nakakapasok yung mga yan. Bakit sa atin? Bakit sa atin nahihirapan tayo? Ano ba yan? Yan ba'y politics? O yan ba'y talagang mababa ang ating yung equipment natin na makita ang mga bagay na yan? So we still have around 1,500 sites sapagkat po yan ang pinakamagandang nagawa ng ating dating administrasyon ay ipinagbawal na itong lahat ng isabong na ito. So therefore, dapat to gawin na ng gusto yan. Oo, para mawala na po yan. No? Thank you. Salamat, Willie. I understand na there is another coverage sa Port Reid, after nito. So, ipaponin question na lang natin yung from Lines Capante of GMA News. Sir, mananawagan ba kayo na yung COA reports, instead of releasing it every April, gagawin ng April instead of December, at ilagay po ito as provision dun sa GAA as just like it used to be? Actually, dapat malabas po sa pinakamaagang panahon eh. Ang totoo, pagka tapos na, yung po mga audit reports, kada ahensya, at napirmahan na po ng mga pinakamatataas na opisyal ng Commission on Audit, dapat mailabas na yun sa pinakamaagang panahon. Kasi ang totoo naman, halimbawa, yung po nga DPWH, particularly nung sinisili po namin yung mga audit reports po nila, yung pinaka-recent po nila, 2023 pa eh. Anong petsa na ho ngayon? 2025 na. Hindi ba? So, at anong buwan na ho ng 2025? Yung pinag-uusapan natin ngayon, o Agosto na. So, sana mas maaga ho nila itong mailabas kasi magiging late yung oversight po ng Kongreso at Senado pagka po medyo dulo na ho ng taon. Ilabas po yung previous year's audit reports. Thank you, sir. May isa pa dito, although it was already answered. No? Yung isa panawagan po ng Pangulo sa lifestyle check, dapat po ba itong pangunahan ng Ombudsman? Minahinto po kasi ito ni dating Ombudsman Martires, yung lifestyle check. Ang totoo naman ho, malaya ang executive branch na magkaroon po ng lifestyle check as ordered by the President. Malaya din po yung Ombudsman bilang independent office na mag-conduct po din ng lifestyle check on any and every official and employee of government. So, kung sino man ho siguro, I'm sure wala pa hong gagawin yung ombudsman ngayon kasi wala pa ho tayong actual ombudsman. So, hopefully, pag kami bago na po, baka pwede ho niya pong gawin ito sa mga taong gobyerno. Agree ako dyan. Thank you, sirs. Your closing statement, please. Sige po, ano na lang, by age. Yung pong, respeto sa mga, not in age, sorry, in seniority in Congress po, mga kaibigan. Again, sa darating pong Martes, magsimula na po talaga yung House Infrastructure Committee hearings. At katulad na binanggit ko, we will focus on the projects that had been inspected by the President, particularly in Bulacan. Secondly, we will focus po on the 15 contractors, particularly the undercapitalized firms. No? Meron pong isa doon, yung 250,000 na kapital pero nakakuha po ng bilyon-bilyon piso ng proyekto. May nangyari na po yung ganyan dati sa family incident. May mga nakasuhan na po ron. So I'm quite sure may makakasuhan po pagka po ganyan din po yung setup in infrastructure. Pangatlo,
titingnan ho natin yung Benguet visit din po ng Pangulo kung meron pa ho tayong pagkakataon dahil siyempre mabigat din ho yung rock netting na binabanggit po no, kung is it a continuing practice by the DPWH at kamusta din po yung mga slow protection projects na ginawa po roon. In future hearings, ayan na nga po, so we can invite Mayor Magalong provided that he discloses the names no, of legislators supposedly involved in corrupt activities. We can also invite Congressman Leviste to discuss nga po yung pong bribery incident in Batangas. And finally, yung nga po, the committee is not constrained to focus only on flood control. No, we can focus also on all other infrastructure projects, and we are also not constrained only to what the President had inspected. Kasi ang baha ho, hindi naman ho dito lang sa Metro Manila, hindi lang po sa Luzon, kundi nangyari din po sa iba't ibang bahagi ng bansa. So I think that is how the House Infrastructure Committee will conduct itself in the next couple of weeks. Si Congressman Terry po, veterano na rin yan during kabataan days. At anyway,